Hi, Miss Mara. First time ko lang po makinig sa Haunted Journal. As in literal, kagabi lang habang naglalaba ako. Tapos napunta ako sa playlist niyo. Grabe, ang dami palang kwento na hindi ko alam kung matutulog pa ako after. Anyway, naalala ko tuloy itong kwento namin ni Hubby way back 2014. Hindi ko talaga siya makakalimutan kasi ang weird, ang creepy pero ang funny rin in a way. Kaya naisipan kong i-share, baka may makarelate. So taong 2014 may celebration kami ng hubby ko. Kaya nagbook kami ng isang hotel sa Tagaytay. Alam mo yung ang lamig na parang gusto mo lang magkulong sa kumot forever. Ganon. After noon, kumain kami sa outdoor dining area ng hotel. Nag-CR si hubby. Ako naman chill lang sa table, enjoying the weather. Wala akong idea na may mangyayaring kababalaghan. Si hubby mga nasa early 30s that time. Medyo athletic, moreno, may pagkaseryoso pero sobrang kulit pag nasa mood. Mahilig siya sa kickboxing kaya medyo alert palagi. Hindi siya yung tipo na madaling matakot. Kaya nung bumalik siya sa table na parang may nakita siyang sadako in real life, alam kong may something. Pagbalik niya, hindi maipinta yung mukha niya. Parang gusto niyang tumakbo pero hindi niya alam kung saan. Sabi niya, "Minulto ata ako." Ako naman parang, "Ha? Tagaytay ito, hindi horror house." Pero habang nagkakwento siya, tahimik lang kami. Ayaw naming marinig ng ibang diners. Sabi niya, pagpasok niya sa CR, may lalaki sa may lababo. Naka-orange and gray striped sports tee. Shoulder length ang buhok at mukhang Caucasian. Pero ang pinaka nakakakilabot, yung tingin. Hindi bastos, hindi rin naman manyak pero parang may balak. Yung tipong pag lumapit ka, may mangyayari. Si hubby, sanay na siya sa mga confrontation. Pero that time, naka-defensive mode siya. Habang nasa urinal, hindi niya inaalis sa peripheral vision niya yung lalaki. Pero bigla raw nawala. As in. Pero bigla raw nawala. As in. Wala siyang narinig na pagsarado ng pinto. Wala ring footsteps. Basta bigla na lang nawala. Parang glitch sa Matrix. Ako naman medyo skeptical. Sabi ko, baka guni-guni lang. Pero syempre curious din. Tinawag namin yung waiter na medyo malayo sa amin. Tinanong namin kung may multo ba sa CR. At ayun, ang sabi niya, "Alin po? Yung nasa lababo sa men's?" OMG, talaga confirmed. May mumu nga. Dahil sa kwento ni Habi at confirmation ng waiter, kahit ihing-ihi na ako sa ginaw ng Tagaytay, hindi na ako nag-CR doon. As in, tiniis ko. Sabi ko kay Habi next time na may makita siya, wag mo na siya magkukwento agad. Pero sorry, ang dami pa rin niyang ikinuwento. Shit talaga. After that night, parang nagbago yung tingin ko sa Tagaytay. Hindi na siya basta chill place. Parang may layer siya ng misteryo. Yung mumu na hindi naka-white, hindi mo in-expect pero andun siya. At ang pinaka-weird, parang normal lang sa staff. Parang, siya naman. Hindi ko alam kung multo ba talaga yon or something else, pero ramdam ko may kakaibang energy sa lugar na yun. Hindi siya evil, I guess, pero hindi rin friendly. Parang observer lang. Pero ang tanong, bakit sa CR? At bakit ganun ang tingin niya? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan yung kwento ni Hubby. At kahit wala pa akong ghost experience, sana it stays that way forever and ever. Pero kung may nakikinig man dito na may similar experience, lalo na sa Tagaytay, i-share nyo na rin. Mas nakakatakot pag CR yung setting, promise. Hanggang dito na lang ang sulat ko, and Miss Mara, more power sa channel nyo. Ako si Nina, at ito ang aking Haunted Journal.